Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to sa mga Virgos. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Guys, pagpasensyaan mo na kung wala akong maayos na setup ngayon. Well, kalilipat ko lang kasi dito sa aking bagong pagre-readingan. So, pagpasensyaan mo na. Ayan. At saka wala rin ako stand na dala pa. So, ang cellphone ay medyo malapit-lapit pa dito sa aking kamay, no? So, pagpasensyahan mo na lang. But anyway, start na natin ng reading. May mga times dito ako magre-reading and then may mga times din naman doon sa usual setup ko ako magre-reading. So, ang importante naman yung reading, no? Kung makarelate ka, makaresonate ka. Start na natin. Medyo maingay din po pala dito sa aking pinagre-readingan. So, pagpasensyahan mo na lang. You do have here the autumn and harvest. This is your main energy, Virgo. And hot. Limitations is here. Bottom of the deck is the rejection, loss, and fragmented. I feel like sa ngayon, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. May mga nawala sa'yo na parang hindi mo na kayang maibalik pa. Like, for example, na yung iba, nare-realize nila yung itsura nila, parang pwedeng unti-unti na tumatanda, ganyan, hindi mo na mabalik yung dati. Yung iba naman, maybe material na bagay yung pinag-uusapan natin dito, pwedeng ganon. Doon ka nakaka-relate. But anyway, some of you may kinalaman sa beauty, may kinalaman sa money for some of you. And I feel like, sa ngayon medyo, sorry about that ha, medyo may fire kasi sa malapit sa amin, so medyo may sunog, kaya medyo maingay yung mga fire trucks, so pagpasensyaan mo na lang. Autumn and harvest is here. I feel like may mga bagay na kinuha sa'yo na pwedeng pinaghirapan mo or may mga nawala sa'yo na alin? Wait lang. Okay, sorry about that, Anyway, you do have here fears. Yung iba pwedeng may mga kinakatakutan pa rin sa ngayon. Maybe kasi hindi ka pa naman tapos sa losses or hindi ka pa nakaka-get over regarding dito. But I feel like itong loss na ito, kung ano man itong bagay na nawala sa iyo, something na may growth na naghihintay dito. Like for some of you, growth regarding your spiritual knowledge, etc. Ganun. Yung iba naman growth regarding relationship or connection with dito sa mga taong maaaring makatulong sa'yo. You do have your assistance. Okay? So, ano yan? Thank you. Okay, sorry about that. Wait lang guys. Okay, sorry about that. Nag-abot lang sa akin ng water. Medyo mainit po kasi ngayon. Anyway, may mga nakikita tayo dito mga nawala sa'yo. Pero itong mga nawala na ito is something na kailangan talaga siyang mawala or dapat mo lang maranasan para magkaroon ng growth sa'yo. So, yung iba, spiritual development. Yung iba naman, you do have your union. So, pwedeng development regarding sa mga tao, sa maybe a friend or friends or family na parang nandyan to assist you or tulungan ka regarding dito sa new beginning na ito. You do have your Ace of Pentacles, that's Taurus, Virgo, and Capricorn. So, may mga new beginning sa'yo. Pero nakikita natin, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May mga taong na tumutulong sa'yo na malagpasan or makaya mo itong new beginnings na ito. And tell me more for the sign of Virgo. Please, for the sign of Virgo. For the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do have here lack and doubt. Yan. Masculine is here. Yung iba, you do have your release
Ayan, kung ano yung dapat mong i-release dito, this is like yung pagiging matapang or matigas, or yung iba may kinalaman sa pag-aalinlangan. So, tanggalin mo yon. Yan, no? Release, surrender, and you do have your masculine. Kung mapapansin mo dito sa dalawang picture na to, there's this person or a man wearing a hoodie. So, naka-hoodie siya, no? So, when you are wearing a hoodie, it's like you're hiding something. You're not sure. Yung iba nawawala ng lakas ng loob or tiwala sa sarili. So, ito yung dapat mong tanggalin with the release here. You do have here distance. Ayan. I feel like if you really want na malagpasan yung isang bagay, for now, kailangan mo lang dumistansya, lumayo, umiwas. Sa conflict, you do have your disharmony, triggers, and conflict. So, wag mong lapitan or medyo umiwas ka lang muna. Pero, kailangan mong tanggalin pa rin yung pag-aalinlangan. That is what I am seeing here. Kung hindi ka sure sa isang bagay, okay lang na umiwas or lumayo. Or bigyan mo muna ng time ang sarili mo. Pero, wag mong completely kumbaga tatakbuhan, ganun, or maybe yung doubt or something na hindi ka sure sa sarili mo, yun yung tanggalin mo. Okay? So, ano naghihintay sa future for you? Virgo, in the near future, you do have your detachment and cold. Yan. Tell me more in the near future, please. I'm really sorry guys sa setup. I feel like yung iba sa inyo di mo na-appreciate yung setup ko, but wala tayong magagawa. Yan talaga setup ko ngayon. Okay. So, with the detachment, in the near future, meron kang mga aalisin sa iyong sarili. I feel like you do have your comfort zone. So, regarding your comfort zone, some of you, isa ito sa mawawala or tatanggalin mo. You do have your past. So, kung ano man ito mga kakulangan in the past, I feel like hindi mo pa siya mapupunuan. Pero nandun yung nakikita natin na you will try to show yourself more. In the near future, you do have your feminine. Medyo yung iba sa inyo, nahihirapan ka pa rin na tanggapin yung mga bagay na nawala sa'yo. But you do have your the sun card. So, okay lang yun maramdaman, no? Kasi hindi ka naman, normal ka naman na tao. And yung emotion mo is completely normal. Kung ano man yung mga nawala sa'yo, of course, medyo masakit, medyo mahirap talaga para sa'yo yun tanggapin. And with the sun, I can see na ito yung magbibigay na lakas lalo sa'yo. Kasi kung ano man yung mga na-experience mo na nakaraan, it's trying to help you find your own balance with the forming. And nakita ko dito, the word is solid foundation. For some of you, you will be building a solid foundation. You will be, katulad na tong isang bato na ito, na kung makikita mo, medyo alanganin yung pagkaka-build niya. Pero nakikita natin, for some of you, you will not stop until matapos mo na mailagay yung pinaka nasa taas na bato, which is hindi ka titigil hanggat hindi ka nandun sa taas. The way I see this is that babagsak at babagsak yan. Katulad nga ng, halimbawa, imaginein mo yung sarili mo, nagpapatas-patas ka ng mga bato na alanganin, no? Hindi mo masyadong sure. Pero nakikita natin bumabagsak. Pero what I see here is that you keep on going. Pinipilit mo pa rin or pinupush mo pa rin ang sarili mo na maging mas maayos ito. And the way I see this is that maaaring ginagawa mo yung mga bagay na ito na hindi pa tama ang panahon, hindi pa okay ang lahat, hindi pa okay ang panahon, at maaaring marami kang lesson na dapat pang matutunan. And ang nakikita natin dito, it's like yung iba, no, kung makikita mo itong mismong card na ito, yung pinaka-weather, yung pinaka-panahon dito is madilim. Pero nakikita natin na unti-unti nang sumisikat yung araw, which is magiging mas madali na in the near future para sa'yo buuin kung ano man yung mga gusto mong buuin. Which is nakikita natin, sinisimulan mo kasi yung pagbuo na yon sa iyong sarili. Kaya
magtutuloy-tuloy na yan sa'yo. You do have your renewal and spark. Kung ano man itong mga bagay na ito, magtutuloy-tuloy na para sa'yo. And you do have your healing and the inner child. Yeah. For some of you, you will be getting out more. You will be enjoying the sun, and you will be happy. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Magiging masaya ka na. Magiging masaya ka rin naman. And tutulungan mo rin naman ang sarili mo na ma-accomplish yung kasayahan na yon. Okay? So, a little bit message pagdating sa love for the sign of Virgo, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Confusion is here, Neptune, and illusion. Tell me about this pagdating sa Virgo. Love reading, guys. Ano ang messages para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? Reading pagdating sa love. Tell me. Please, for the sign of Virgo. Pagdating sa love, you do have your confusion, action, and thoughts. Oh, someone is taking action here, guys. May person ako na nakikita na nagte-take ng actions for you. Wait lang, guys. Iinom lang ang tubig. Okay. So, may tao tayo nakikita dito nag-iisip sa'yo. This person is thinking about you. This person is thinking about kung paano mag-take ng actions sa'yo. Pero gusto niya na mag-take ng action. This person is, meron na siyang courage meron na siyang lakas ng loob. Medyo mako-confuse ka lang kasi hindi mo maintindihan kung ano ba talagang gusto niya. Ano ba talagang gustong mangyari nitong taong to? Ano ba talagang emotions niya, maybe yung iba sa inyo. But this person wants unity. This person wants unity. Transcendence is here. So, gusto niyang mag-take ng leap of faith. You do have here leap of faith and freedom. So, might be magkakaroon ng leap of faith dito. It's like maybe pwede magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa na hindi niya pwedeng iwasan, hindi mo pwedeng iwasan, hindi niyo maiiwasan. And then this person is maybe nare-realize niya na yung mga karma na pinagdadaanan niya ngayon sa sarili niya. And I feel like ito person na ito wants to have this new beginning with you with the Ace of Fire dito, which is Leo, Aries, Sagittarius. So that is, yung Ace of Fire or Ace of Wands is all about action. So itong person na ito, gusto niya nang mag-take ng actions dito kasi medyo na iba yung paniniwala nitong person na ito. You do have your beliefs and maaaring ito yung naging dahilan kung bakit may pagkokontrol sa kanya na mag-take ng actions in the past. Pwedeng kinokontrol niya yung sarili niya kung bakit hindi siya mag-take ng actions. But I can see ngayon meron siyang hindi niya mapipigilan na mag-take ng action dito sa new beginning na ito. And both of you cannot stop this from happening. It's like for some of you, this is a meant to be connection kasi hindi niyo mapipigilin sa isa't isa ang mga dapat yung action na gagawin dito. Hindi mo mapipigilan sarili mo, hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Okay? Sorry about that. So, medyo may sunog lang po talaga din. Hindi ko po alam po saan. But anyway, malapit lang po yun dito sa amin. Dahil medyo maraming fire trucks na naglalabasan. So, pasensya na po. Anyway, etong person na ito, medyo may mga toxic kasi na pinagdaanan. Kaya isa pa ito sa kung bakit parang nahirapan siya mag-take ng actions, ganito ganyan. Pero I feel like the universe is helping you na magising itong person na ito sa katotohanan regarding sa connection ninyong dalawa. And that is person, you do have here, remember, awakening. So yeah, awakening from a dream. So yung person na ito will be awakening in a dream. And pwedeng magte-take na siya ng actions. And maybe yung iba including these messages. So pwedeng mag-message or mahipag-communicate itong person na ito sa'yo. And that would bring you a lot of fulfillment. Magiging masaya ka in the near future sa mga actions na gagawin ng taong ito para sa'yo. And this could be a person in the past. Medyo kinokollect niya na yung kanyang sarili. Inaayos niya or kinokolekta niya na yung binubuo niya na yung kanyang sarili sa ngayon. So, let this person na magpasok sa buhay mo ulit or, yeah, this is a past person. So, hayaan mo siya pumasok sa buhay mo or maybe hayaan mo siyang
ipakita yung sarili niya ulit sa'yo. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Lapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.